Hey, kamusta mga kababayan? Magandang araw sa inyo, lalo na sa ating mga OFW sa US, Canada, Australia, UK, UAE, Hong Kong, Japan, at saan man kayo naroroon sa mundo. Ako nga pala ang inyong host at ngayon, let's dive into some good news na siguradong magpapangiti no, sa mga solo parents natin. Pero teka, bago natin simulan, hit that subscribe button, i-like ang video at i-share sa mga kaibigan nyo para maabot natin ang mas maraming Pilipino worldwide. Kung gusto nyong magpa-super thanks, please go lang para mas marami pa tayong makover na ganitong mga topic. So what's the buzz? Ha? Pasig City Mayor Vico Soto, our favorite Nepo baby turned reformist rock star, just drop a bombshell allowance para sa mga solo parent. Pero teka hindi ito basta-basta ayuda. May mga tanong, legit ba ito? Sustainable? O baka naman political stunt lang para sa 2028 elections, no? So let's unpack this with a mix of chismis, facts, and a sprinkle of shade. Talagang pero seryoso, we'll break it down with data, stories, and a bit of humor para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga OFW na gustong malaman kung ano ang nangyayari sa Pinas. Ready? Let's go! Kung first time mo rito, isubscribe na yan, i-comment ang Solo Parent Power sa baba at i-share sa mga tropa mo sa abroad. Ano ang solo parent allowance? So ano nga ba ang balita? Ayon sa mga ulat, si Mayor Vico Soto na nag-anunsyo ng financial assistance para sa mga solo parents sa Pasig City, hindi ito bago actually mula pa noong 2019. Si Vico ay vocal na vocal sa pagtulong sa solo parents na siya rin daw ang produkto ng isang solo parent home. Ow! Vico, relate kami. Pero here's the tea. Ang allowance na ito ay bahagi ng mas malawak na social services program ng Pasig City na pinondohan ng lumalaking budget ng lungsod mula 10 billion pesos noong 2019 hanggang 22.7 billion pesos ngayong 2025 without raising taxes. Boom! Ang sabi ni Vice Mayor Dudut Jaworski, ang perang ito ay napunta sa mga programa tulad ng cash grants para sa mga senior citizens, solo parents at soon PWDs. Pero teka, magkano ba ang allowance? Base sa mga naunang ulat, ang mga solo parent ay maaaring makatanggap ng regular cash assistance pero hindi pa clear ang exact amount for 2025. Kung titignan natin ang konteksto, noong 2023, ang Pasig City ay nagbigay ng mga cash grants na nagkakahalaga ng libu-libong piso kada taon sa mga qualified solo parents. So imagine kung ikaw ay solo parent sa Pasig, may extra panggatas ng mga anak mo. Pero sustainable ba talaga ito? Let's dig deeper. Isang solo parent sa Pasig ang pangalan niya ay si Rose, isang housekeeper. Ang nagsabi na ang ganitong ayuda ay malaking tulong para makabili ng gamot at pagkain para sa kanyang 4 na anak. Pero sabi niya, sana tuloy-tuloy ito Kahit minsan pag nagpalit ng mayor, nawawala ang ganitong klaseng tulong. Ouch, Rose, that's the reality of Philippine politics, di ba? Kung solo parent ka o may kakilala kang solo parent, i-comment sa baba kung ano ang tingin mo sa programang ito. At huwag kalimutan, i-share sa mga kaibigan mo sa Japan, Singapore o kahit saan sa mundo. Now, let's talk about the elephant in the room. Si Vico, bagamat sikat sa good governance, ay hindi naman immune sa kontrobersiya. Kamakailan may disqualification case na isinampa laban sa kanya dahil sa umano'y vote buying, no? Ano? Si Vico, vote buying? Ay, nako. Pero teka, let's look at the facts. Ayon sa ulat, isang dating empleyado ng Pasig City Hall, si Vic Baral, ang nagsampa ng kaso dahil sa pamamahagi di umano ng 7,500 pesos school allowance sa mga scholars noong May 7, 2025 na malapit na sa election day. Ang problema, may COMELEC regulation na nagbabawal sa pamamahagi ng public funds 10 days bago ang eleksyon. Pero plot twist si Vico ay may exemption mula sa COMELEC para sa programang ito. So bakit pa rin may ganitong kaso?
Ang sagot, politics best. Si Baral ay supporter ng kalaban ni Vico, si Sara Diskaya, na talo sa 2025 mayoral race. So is this a case of sour grapes or may punto ba si Baral? Let's be fair ha, sa isang banda, tama na kailangang maiingat ang mga politikong tulad ni Vico sa timing ng pamamahagi ng ayuda. Kasi baka misinterpret as vote buying. Pero sa kabilang banda, kung legit ang exemption at matagal ng programa ito, parang unfair naman na i-bash si Vico for helping students. Ano sa tingin mo? Imagine ha, si Vico nakaupo na office niya. Iniisip, ay kailangan ko magbigay ng allowance sa mga solo parent, pero baka sabihin vote buying na naman. Meanwhile, ang kalaban nagpa-party sa mansion with unlimited lechon pero walang exemptions, no? Anong take mo sa disqualification case? Sa bunutan o suntukan? Joke lang. I-comment mo ha sa baba at i-share sa mga tropa mo sa Saudi, Qatar at Germany. Okay ha, let's zoom out. Bakit mahalaga ang solo parent allowance? Sa Pilipinas, ayon sa Philippine Statistical Authority, mayroong higit sa 15 milyong solo parents at marami sa kanila ay nahihirapan makahanap ng stable na trabaho habang pinapalaki ang mga anak. Sa Pasig na may 2.1% poverty incidence rate noong 2023, ang ganitong ayuda ay game changer. Si Vico sa kanyang 6 na taon bilang mayor ay nag-focus sa pag-aayos ng bureaucracy at pag-alayis ng palakasan system. Halimbawa, dati ang financial assistance sa mga barangay ay para lang sa mga kaalyado ng administrasyon. Ngayon, lahat ng barangay ay pantay-pantay na tumatanggap ng tulong regardless of political affiliation. Very good, Vico. Pero let's be critical Ang solo parent allowance, kahit maganda, ay hindi pa rin sapat para i-address ang systematic issues tulad ng unemployment o mataas na cost of living. So global context, halimbawa sa Canada at Australia, ang mga solo parents ay may access sa mas malawak na welfare programs tulad ng subsidized child care at tax breaks. Sa Pinas, medyo kulang pa. So while Vico's initiative is a step forward, it's not the whole staircase. Isang OFW sa Dubai ang nag-message sa akin, Kuya, ang ganda ng programa ni Vico. Pero sana may ganito rin sa national level para tuloy-tuloy ang suporta kahit saan kami magpunta. Valid point, di ba? Kung OFW ka, ano ang gusto mong idagdag sa solo parent program sa Pinas? I-comment mo at i-share sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Italy at Spain. Now let's talk about Vico's legacy This is his third and final term as mayor, so the pressure is on to make his reforms last. Pero may mga hamon Una, ang disqualification cases na patuloy na isinasampa laban sa kanya. Kahit na-dismiss na ang isa noon, January 2025, may bago na naman. Pangalawa, ang competition si Sara Diskaya na super yaman at may utopian promises ng big infrastructure ay talo nga. Pero marami pa rin ang natuwa sa kanyang campaign style. So paano nga ba masisigurong tuloy-tuloy ang reforma ni Vico? His answer, institutionalize everything. Ang plano niya ay gawing automatic at transparent ang mga programa tulad ng solo parent allowance para hindi maapektuhan ng politika. Pero let's be real Sa Pinas, pag nagpalit ang administrasyon, minsan nawawala ang magandang programa. Yan ang katotohanan. Imagine, 2030 na, bagong mayor na Pero ang solo parent allowance, biglang naging loyalist allowance lang. 2028, no? Kaya naman si Vico, todo na sa institutionalize para hindi masayang ang 6 na taon niyang pagod. Sa mga bansang tulad ng New Zealand at Sweden, ang mga social welfare programs ay hindi umaasa sa isang tao o administrasyon. Automatic at funded by taxes. Kaya siguro, Vico's looking at these models for inspiration. Pero posible ba ito sa Pinas? No? Let's discuss. Ano sa tingin mo sa plano ni Vico na gawing permanente ang mga reforma? I-comment mo at i-share sa mga kaibigan mo sa France, Netherlands at Taiwan. So anong final verdict natin Si Mayor Vico Sotto with his solo parent allowance is proving na kaya nating magkaroon ng good governance sa Pinas. Pero like any good teleserye, may mga plot twist disqualification cases, political rivals at ang hamon ng sustainability. The good news,
Vico's track record shows he's serious about reforms, and Pasig's growing budget is proof na kaya niya mag-deliver without raising taxes. Sana all, di ba? Pero seryoso mga kababayan, this is more than just about Vico. It's about us. Kung paano natin susuportahan ang mga programang tulad nito, lalo na para sa mga solo parent na nagpapakahirap para sa pamilya nila. Kaya naman, let's keep the conversation going. I-comment mo ang Solo Parent Power sa baba. I-like ang video at i-share sa mga tropa mo sa US, Canada, Australia, UK, UAE, Japan, at kahit saan sa mundo. Kung gusto mo magpa-super thanks, okay lang, no? Please, go lang para mas marami pa tayong makover ng ganitong mga issue. Salamat sa panonood, mga kababayan. Stay informed, stay critical, and let's keep pushing for a better Philippines. Hanggang sa susunod, this is your Kuya sa Balita, signing off. Magandang gabi, mundo.